Bawin ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkapagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta, hipanin ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, magandang gabi po sa inyo. Tayo ay nagtitipon ngayong gabing ito bilang pagdiriwang sa Kaarawan ng Belen, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo kataas-tasan, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang kabangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayong lahat. Ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Jesucristo. Itong tinatawag na Good Shepherd Sunday, ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya makinig tayo sa mga pagbasa. Magbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pedro at Bernabé, dumating sa Antioquia. Nang patugok ng Pisidia, ng araw na pamahinga, pumasok sila sa sinagoga at pagkatapos ng puno, sumunod kina Pablo at Bernabé ang maraming Hudyo at mga hinakayan sa Judaismo. Nagsalita sila ang mga apostol at pinangalanan. Sila nagpatuloy sa bumubuhay ng nararapat sa kagandahan loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo na makita sa sila ang maraming tao. Kaya nilaing nila at sinalungan si Pablo. Ngunit kung tapang na sinabi ni Pablo at Bernabé, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itakwin niyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga Hudyo, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hudyo, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Naganap ang mga Hudyo na marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita nila.
at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Pinausing sila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya pinagpat ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga lagad naman sa Antigua ay nagtigil ng galak at puspos ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Salmon Tuguna, lahat tayo kanyang bayan kabilang sa kanyang kawang. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa, pugon. Ang Panginoon at ang Diyos ay dapat malaman, tayo kanyang lahat, tayo lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang tawa, tugon. Lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang tawa. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. At tayo'y bayan, bilang sa kanyang tawa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilang miniman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanyang araw-gabi sa templo niya. At ang nakalukog sa trono ang kukukob sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilan sa araw o mapapasok ng anumang matinding init, sapagkat ang Kordero nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Lahat po ay magsitayo at ating awitin ng Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa loob ng ating tradisyong Katolika, may 4 na uri ng panalangin. At lahat ng panalangin ay nagaganap sa loob ng misa. Ano yung 4 na uri ng panalangin? Una, yung pahingi ng tawad. At ginagawa natin yun sa simula, di ba? Ginagawa natin yun sa simula ng misa. Humingi tayo ng kapatawaran dahil tayo ay may kasalanan. Yun ang una. Pangalawa, papuri. Nagbibigay puri tayo sa Diyos. At ginagawa rin natin yun, kinakanta pa nga natin madalas yung luwalhati sa Diyos, yung papuri sa Diyos. Ang pagkilala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang pangalawang klase ng panalangin. Yung pangatlong klase ng panalangin, yung paghingi sa ating mga pangailangan. Ito yung madalas natin ginagawa. Panginoon, bigyan niyo kami ng mabuting kalusugan. Panginoon, panalunin mo kami sa sweepstake. Panginoon, bigyan mo ako ng asawa. Panginoon, yan yung ating madalas gawin, di ba? Yan yung pangatlong klase ng dasal. Yung paghingi ng ating mga pangailangan sa Diyos. Ang ika-4 at ang pinaka-importante ay ang pasasalamat. At madalas yun ang nalilimutan. Ang pinakamadalas natin gawin yung paghingi. Dahil alam naman natin tayong mga tao ay tunay naman ang nangangailangan. Marami tayong mga inaasasama. Alam natin na madalas hindi natin nakakamit, hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tama lang na humingi. Hindi ko sinasabi na huwag tayong humingi. Pero ang sinasabi ko ngayong gabi, ang pinaka-importante dasal ay ang pasasalamat. Bakit? Dalawang dahilan lang. Una, dahil ito ay pagkilala na ang lahat ng bagay sa ating buhay ay galing sa Diyos. At ikalawa, dahil kung galing sa Diyos yan, handa rin tayo magbigay. Hindi kasi atin eh. At kung tayo tunay na marunong magpasalamat, madali rin sa ating magbigay. Ngayong gabi ay pinagdiriwang natin ang ika-80 taon ng Sabilele. At ang dasal natin ay pasasalamat. Ang pinaka-importanteng dasal sa lahat. Pasasalamat dahil sa dalawang dahilan. Una, na naibigay ng Diyos kay Sabilele at sa buong kapamilya ang 80 taon. Hindi biro ang 80 years, di ba? Ilan kaya sa atin dito ang mga kaabot diyan? Alam ko sa mga kapatid, ang Sabilele ng unang kayo bang na umabot ng 80. Kasi yung mga kapatid nila medyo hindi umabot ng ganyan tayo. Pero ang Sabilele ay binigyan ng 80 taon at yan ay biyaya. Biyaya ng buhay, pero biyaya rin ng pamilya. Biyaya ng maraming anak, maraming apo at apostuhod. At yan ay kakaibang biyaya. At yan lahat ay hindi maaaring mangyari kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Isang Diyos na patuloy na sumasabay. Alam mo rin natin na hindi madali ang buhay, di ba? Maraming problemang dumarating, maraming hamon. Maraming bagay na hindi natin inaasahan ang dumarating. Pero ang pangako ng Diyos sa atin ay yung pangako ng Ebanghelyo ngayon. Na hindi kayo maaagaw sa akin dahil kayo ay tupa ng aking kawan. Na kayo ay sa akin sa tuwina. At kung kayo ay marunong magpasalamat, hindi kayo mawawala kailangan. Ang hamon sa atin ay ang hamon ng pananampalataya. Ngayon ay year of faith. Taon ng pananampalataya, sabi ng dating Papa Benedicto. Year of faith. Naniniwala tayo na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Siguro kaya nga mga Pilipino, marami pa rin ay nananatiling tapat sa simbahan, tapat sa pananampalataya. Bakit? Dahil meron tayong malalim na pananalig na kahit anong mangyari, meron pa rin Diyos na merong pakay. Kahit na sa mga bagay na hindi natin gustong mangyari, may pakay ang Diyos, may plano ang Diyos.
At dahil naniniwala tayo at sumasampalataya sa kanyang kabutihan, handa tayo ipaubaya ang ating buhay sa Diyos. At yun ang ibig sabihin ng pasasalamat. Kinikilala namin pinanggagalingan, pero handa rin ibigay at pagpaubaya sa Diyos. Dahil naniniwala tayo na ang lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngayong gabi ay misa ng pasasalamat. Simple lang naman, hindi naman tayo masyadong mabongga. Ang importante, makapagdasal. Ang importante na makapaglaan ng konting panahon, katulad nito sa isang misa na kilalanin ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan sa ating buhay. At yun ang Diyos nating mga. Kaya mga kapatid, tayo ay sumabay sa pagdiriwang sa Belen na ng pasasalamat. Pasasalamat din para sa ating sarili, sa inyong mga buhay. Sana marunong din kayo magpasalamat. Huwag makalimot. Dahil sa katapusan yun ang magiging panulukan ng ating buhay Christian. At kung tayo ay nagpapasalamat, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magsitayo tayo na. At bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya, sabay-sabay natin bigkasin, sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, Isang ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Maria. Inagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Tanaw sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli. Kumakyat sa langit at maluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa naubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating ngayon ihandog sa ating Diyos ang ating mga panalangin. At sa bawat panalangin ating tugon, Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ulitin po natin. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa sambayan ng Kristiyano sa buong daigdig, naway maging matapat tayo sa ating misyon na maging saksi ng ating pananampalataya. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panalangin tayo para sa mga leader sa simbahan, sa ating Santo Papa, sa ating mga obispo, sa kaparian, sa mga laiko na katulong at katuwang sa simbahan. Naway magkaisa tayong lahat at magkatulong-tulungan para sa kabubuti ng lahat. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ngayon ay panahon ng kampanya at eleksyon. Maraming tayong naririnig at nakikita. Panalangin tayo na maging mapayapa ang eleksyon na ito at makapili tayo ng mga leader na tunay na makapaglilingkod sa lahat. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Pagdasal natin ang sa Belen sa kanyang kaarawan. Naway bigyan pa siya ng ating Panginoon ng lakas ng loob at lakas ng katawan at lakas ng diwa na magpatuloy sa buhay niya sa paglilingkod sa Diyos o sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panalangin din natin ang buong pamilya sa Belen, mga anak, ako, tuwod, lahat ay makaisa sa biyaya na nakamit. At patuloy na kilalanin ang pinanggalingan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Manahimik tayo ngayon sa madali. Ang bawat isa rito mayroong dasal sa kanyang puso. Tahimik natin ihandog sa Diyos ang ating sariling mga intensyon. Bigyan niyo kami ng biyaya upang sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ay aming makasabay. Ikaw at ang anak mong Jesucristo na nabubuhay magpasawala na. Amen. Magsiupo tayo at tuloy natin.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa lahat. Naririto ang tinapay na mula sa lupa, handog o magkawan. Ito naway maging tinapay na nagbibigay ng buhay. Kapuri-puri ang bukang kamara ngayon. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha ng lahat. Naririto ang alak na bunga ng trigo at bunga ng ubas. Naway maging inumin na nagbibigay ng lakas. Kapuri-puri ka ang kapal ngayon ng kailangan. Magsitayo mo. Mga kapatid, manalangin tayo at itong ating mga paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon pag-ayos sa mga kamay sa paghinahirap Alala sa ating katindabalan sa buong sa Ama naming lumikha, ipagkaloob nung kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, nararapat lamang na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihain sa krus, ang sa krus pinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiaway at papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong hadapan. Banal ka pang may kapal, banal ang Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Nakakila ng lahat ang naparito mong anak, siyang nagmulat sa wala sa pinay at palahat at nagramay sa isa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ang pinagagalingan ng buhay at katotohanan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga handog na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya mag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, kumain siya kasama ng kanyang mga minamahal. At doon sa hapa, ginawa kanya ang tinapay. Nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapuna, ninawakan niya ang kalis sa may alak. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil hindi yung inarapat at tumuyo sa rapot at lingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sa ni Francisco naming Papa, ni Emilio naming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayan. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muli sila ay muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pamanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kawa mo patinapatin kaming lahat na makapsalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria naming ina. Kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay sa digdig nito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon mga kapatid, nasilin natin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Pong Jesucristo at sabay-sabay natin Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin naman na kami iadya mo sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo, Kaharian, ang pangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoon Jesus, sinabi mo sa iyo mga apostol, payapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking payapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Kristo ay sumainyo. Magkakat tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin. mga kapatid, ito si Kristo, ang mabuting pastol, ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapala tayo inanyayahan na makisalo sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ang marapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ang nagagalitan.
Cristo. Katawan ni Cristo. Katawan ni Cristo. Katawan ni Cristo. Katawan ni Cristo. Katulad ng mga puti na Katawan ni Cristo. upang maging tinapay na nagbibigay Katawan ni Cristo. buhay. Katawan ni Cristo. Kami ay magtipundi Katawan ni at Cristo. naging bayan mong giling. Katawan ni Cristo. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katawan ni Cristo. Tulad ng mga ubas na pigat naging alam. Katawan ni Cristo. Sino ang inyong ito? May buhay na walang hanggan. Kami ay magtipon sa pagbuong bayanihan. Isang Katawan ni Cristo. Ako din. Katawan ni Cristo. katawan, Katawan ni Cristo. bayan, isang lahi, sa'yo Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya kaming kawan mo ay iyong pagkilig. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain tayong lahat ng mapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo tayong taglay at pag-ibig. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat
Sayang.